Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga ulat ng ilang international media na tinawag na ISIS hotspot ang Pilipinas. Ito'y kaugnay ng madugong insidente sa Australia kung saan nagsanay umano sa Pilipinas ang mga salarin. Ang detalye sa Politico Update ni Ivy Reyes. Bumalag ang Malacanang sa international media na tinawag na ISIS hotspot ang Pilipinas. Kaugnay ng pagbisita ng mga suspect sa bansa bago ang malagim na pamamaril sa Bondi Beach sa Australia. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Sa headline na ito ng isang international press, Third World ISIS hotspot ang ginamit na label sa bansa. Sa isa pang headline, Philippine Island racked by extremism ang turing sa Davao. At sa isa pang balita, inilarawan ng Pilipinas bilang isang bansa where ISIS is active. Ang National Security Council pinabulaan ng sumailalim sa paramilitary training ang mag-ama na sina Said at Navid Akram, mga Indian national na dumating sa Pilipinas noong November 1 at bumalik ng Australia noong November 28. Nakausap po natin mismo ang pamunuan ng NSC at ito po ang kanilang tugon at aking babasahin. Regarding reports describing the Philippines as an ISIS hotspot, the characterization is misleading. Currently, there is no validated report or confirmation that the individuals involved in the Bondi Beach incident received any form of training in the Philippines. Maging international bodies na katuwang ng pamahalaan sa crackdown ng terorismo, wala raw ebidensya na nagagamit ang bansa kaugnay ng umano'y terrorist training. Mula pa noong 2017 Marawi siege, malaki raw ang ibinaba ng presensya ng ISIS-affiliated group sa Pilipinas. Mismo ang Estados Unidos at United Nations na rin daw ang nag-assess sa diminished capacity ng ISIS sa bansa dahil fragmented na umano ang pagkilos ng militanteng grupo. Ano man daw ang kaguluhan sa Mindanao, hindi raw ito dulot ng terorismo kundi ng local clan disputes. Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing pagbabantay ng Anti-Terrorism Council sa seguridad ng bansa at mga banta ng terorismo. Umapela rin ang Malacanang sa foreign media na maging mas responsable at mapanuri sa pagpapahayag dahil nakaaapekto sa imahe at integridad ng Pilipinas ang ganitong mga balita. Ivy Reyes, Billionaire News Channel.